Magandang araw po sa inyong lahat. Kung nakikinig po kayo sa akin ngayon sa mga oras na to, hindi po ito isang coincidence lamang. Hindi po ito basta na lang nagkataon. Nakikinig ka ngayon siguro dahil naghahanap ka ng mapapakinggan na kwento tungkol sa mahal na pong Jesus Nazareno. Siguro curious ka, kaya ka naghahanap ng mapapakinggan o meron kang pinoproblema ngayon o kaya naman deboto ka na matagal o kaya naman baka tinatawag ka niya. So totally first time mong makinig or first time mong manood ng tungkol sa simbahan ng Quiapo o tungkol sa mahal na Senyor Nazareno. So, hindi po ito isang coincidence kasi lahat ng nangyayari may dahilan. At may dahilan kung bakit napindot mo yung video, bakit bigla ka na lang out of nowhere nakikinig at naghahanap. So, ako po ay nagdesisyon magsimula magbahagi o mag-share ng mga kwentong Nazareno para kahit papaano mapakilala ko sa inyo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Bukod doon, nais ko din maka-inspire at maka-motivate, lalong-lalo na sa mga gutom na gutom sa inspirasyon or yung mga lugmok na naghahanap ng sign mula kay Lord. So, ang video po na ito ay sa sentro lamang sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya minarapat ko rin po na tanging boses ko lamang ang inyong maririnig habang nagkukwento at gumamit lang din ako ng mga kinuha kong videos. Karamihan po ito ay akong kumuha pag dumadalaw po ako at namamanata sa Quiapo sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. So, sisimulan ko po yung aking kwento sa kung paano po ako nagsimula maging deboto. Mga 12 taon na, 12 years na ang nakakaraan. College pa ako noon. So, hindi ko naman din sinasadya paano ako naging deboto. Yung nanay ko po, nung elementary ako, deboto siya ng Our Lady of Perpetual Help sa Baclaran. Sinasama niya ako doon. Every Wednesday, naalala ko. Maliit pa lang ako, sinasama niya ako. Namamanata siya doon. Nagnonovena. Yung Quiapo, naririnig ko lang, napapanood sa TV. Nakikita ko kasi malaking prosesyon every year, every January. Pinapakita yung mga namamanata, mga nagdedebosyon. So, alam naman natin, matagal nang sikat ang Quiapo sa mga talagang pagpapahayag ng pananampalataya at debosyon. Nung college po ako, biglaan na lang din na meron akong isang kaibigan na nagyaya gumala. Usually, meron lang naman kami kasing pinagkukwentuhan. Nagkita kami sa sukat kasi nag-aral din po ako sa sukat sa Parañaque. Isang school sa Parañaque. Then nagkita po kami sa sukat PNR station sa Muntinlupa. Tapos, matapos namin magkwentuhan, nagtanong kami kung saan kami pupunta. Or habang nagkukwentuhan kami, inaalam namin saan ba magandang gumala o saan magandang magpunta. Sa ano po kasi, ang PNR merong mga stasyon sa Maynila. So, mula Alabang hanggang Tutuban. So, naisip lang namin, since mura lang kasi ang pamasahe sa PNR, 20 pesos lang makakapunta ka na ng Tutuban. Niyaya ko out of nowhere, yung kasama ko na gusto niya bang magpunta ng Quiapo kasi
huling nakabisita ko ng Quiapo, parang sobrang bata pa. At ako, naku-curious lang din ako. Gusto ko lang sumilip. Ano bang meron sa loob. At sumama naman agad yung kaibigan ko. Kasi first time niya rin makakapunta. Kaya yun, nagpunta kami sa Quiapo. So sumakay kami ng tren, PNR, bumaba kami ng Espanya. Pagbaba namin ng Espanya, isang jeep na lang yun, papuntang Quiapo Church. Pagdating ng Quiapo, nung panahon na yun, sobrang marami ring tao. Hindi kami nakapasok hanggang Plaza Miranda lang kami. So nagdasal na lang kami doon. Tapos hindi na kami nakapasok ng simbahan. Then umuwi na kami. Tapos after mga ilang araw, patapos na yung semester. Actually tapos na. Natapos na yung semester namin noon. And bakasyon na. Natatandaan ko April. Usually pag natatapos yung SEM, nagkakaroon kami ng mga gathering, parang banding, tawag namin banding moments, ng mga magtotropa, gathering, kainan, may halong inuman. Then nung panahon na yon, sa Tiendesitas sa Pasig kami napunta. Tapos ayun, ano lang naman, saktong masayang ano lang, banding. Tapos pagkatapos nung event na yon, siguro mga 3 araw pagkatapos nung nangyari yon, bigla akong nakaramdam ng pananakit sa tiyan. Nung una, akala ko ano lang, normal na parang ina-acid reflux lang, o nung una akala ko lang kailangan kong dumumi o baka diarrhea lang. Hanggang sa inabot na ng hating gabi, hindi na ako makatulog sa sobrang sakit. Sa sobrang sakit, nag-decide na kaming magpa-hospital. So nagpadala na ako sa ospital ng Makati. Sinamahan ako ng kapatid ko, ng kuya ko, tsaka ng nanay ko. Dinala nila ako sa ospital ng Makati. Habang nasa ospital, public lang ang ospital ng Makati, nakapila kami sa nakaka-monoblock lang, sa waiting area. Ang tagal-tagal. Pero habang nasa emergency room ka naman sa waiting area, habang nakaupo ako, may mga pinapainom naman na gamot. Karamihan nung mga pinainom na gamot na tatandaan ko, parang pang-ulcer. Pang-ulcer yung gamot. Tapos, dumating yung point na suka ako ng suka. Yung sinusuka ko, acid na. Yung mapait. Di maintindihan yung lasa. Tapos hindi na siya solid yung sinusuka ko. Hindi na rin siya yung usual na itsura ng suka o gano'n. Ano siya, liquid lang siya, na acid. So wala na yata laman yung tiyan ko noon, kaya gano'n na lang yung mga sinusuka ko. Tapos nung eventually nagkaroon ng available na wheelchair, lumipat ako sa wheelchair mula doon sa monoblock. Tapos inanuhan nila ako, in-ultrasound nila ako. Tapos may ginawa rin na parang pampadumi daw. Pero wala ring naging epekto. Masakit pa rin yung tiyan ko. Tapos nagre-request ako dun sa parang head nurse nila nun na nag-aasikaso. Sabi ko, pag nagkaroon ng available na higaan, baka pwedeng makalipat sa higaan, kasi ang hirap makatulog, ang hirap ng sitwasyon ko doon sa wheelchair. So maya may nakita akong na-discharge doon sa emergency room, umalis na. Nagkaroon ng available na kama, as in kama lang siya, walang unan, walang kumot, kama lang siya.
So nag-request ako dun sa nurse kung pwede lumipat ako doon. Pumayag naman agad. Ngayon nung nakahiga na ako, nilapitan ako ng doktor. Sabi ng doktor sa akin, kamusta na yung pakiramdam mo? Matulog ka na kasi ginawa na namin yung lahat. Magpahinga ka muna. Pagkagising mo, kailangan nating tanggalin yung abdo mo. Yun ang sabi sa akin ng doktor. Operahan daw ako para tanggalin yung abdo ko. Kasi chinek na daw nila lahat. Hindi pa rin daw nag-i-improve yung pakiramdam ko. Marami na silang in-apply na gamot. Marami na silang pinainom. Marami ng pinahid. Marami ng ginawa. Pero wala pa rin pagbabago. So yun yung pinaka naaalala kong sinabi ng doktor. Hanggang sa nakatulog na ako. Nung nakatulog na ako, doon ako nagulat. Kasi napanaginipan ko ang mahal na Senyor. Mahal na po ang Jesus Nazareno na panaginipan ko. Ang point of view ko lang ay all black, parang gabi. Tapos nakita ko lang siya na nasa andas. Basta nasa harap ko siya. Tapos yung imahe niya nandun. Tapos bigla na lang akong nagising. Nung nagising ako, ginigising pala ako ng doktor. So pagmulat, basta tanda-tanda ako, pagmulat ng mata ko is yung doktor ang una ko nakita. At ang sabi sa akin ng doktor, kamusta na yung pakiramdam mo? Tapos pinakiramdaman ko, napansin ko, wala na yung sakit. Wala na yung masakit. Wala na yung nararamdaman ko na masakit. Sabi ko sa doktor, parang wala na yung sakit. Tapos sinagot agad ako ng doktor na pwede ka nang umuwi mamaya. So hindi ko siya makakalimutan. Sabi sa akin ng doktor, pwede na daw akong umuwi. Nung pagkasabi niya noon, nagulat ako kasi bago ako matulog, tanda ako, sabi niya tatanggalin yung abdo ko o operahan ako. Pero nung nagising ako, siya na naman yung nakausap ko, yung doktor. Sabi, pwede na daw ako umuwi mamaya kasi wala na daw yung nararamdaman ko. Meron pa namang konting-konti pero hindi na siya yung sobrang namimilipit ako sa sakit. Tapos, napansin ko rin nun, may unan na ako. Tapos, meron na akong kumot. Yung kumot ko, hindi ko makakalimutan. Yung kumot ko ay kulay maroon. Katulad ng kulay ng suot ng mahal na poong Jesus Nazareno. Hindi ko siya makakalimutan. Hinanap ko yung nanay ko. Nung dumating yung nanay ko, galing siya sa labas ng emergency room. Tinanong ko agad, sabi ko, ma, sinong naglagay ng kumot sa akin? Sabi niya, hindi niya daw nakita kung sino. Tanda ako na plain kama lang yung hinigaan ko. Walang unan, walang kumot. Pero doon, nung mga panahon na yon, nagulat na lang ako. Meron na akong kumot na maroon. And ayun po, after din nun, nung gabi rin na yun, nakalabas na ako. Pagtapos nun, gumaling na ako. Naisip ko magpunta ng Quiapo Church para magpasalamat. Hindi pa ako namamanata nun. Nagpasalamat lang ako kasi gumaling ako at nagpakita siya sa akin for the first time sa panaginip. Nagpakita siya sa akin. Pasalamat ako at gumaling ako. Tapos nung panahon din na yun, natatandaan ko, yun din yung panahon na nag-abroad yung ate ko. So pagkatapos ko ma-hospital noon, nag-abroad siya at nag-try siya mag-walk-in sa Singapore. Tinulungan siya ng tatay ko. Nung mga panahon na yun, hindi pa nagre-retire yung tatay ko. Nasa Singapore din siya. Tinutulungan niya yung ate ko makakuha ng trabaho. Nung una, first week pa lang,
nabalitaan namin na gustong gusto daw siya nung parang in-endorse siya sa isang kumpanya doon kasama yung mga kaibigan ng tatay ko. Kaso nagka-problema kasi nagkakahigpitan na sa Singapore nung mga panahon na yun, na parang meron yatang kailangang gawin parang kailangan yata muna mag-contractor. Hindi ko lang masigurado or di ko lang matandaan kung ano ba yung pero hindi siya natuloy agad ma-hire. Tapos ang kasi, nag-walk-in siya doon sa Singapore. Kailangan makahanap siya agad ng trabaho. Kundi papauwiin siya after 30 days kasi may expire yung visa na ginrant ng Singapore. Nung nalaman ko yon, naisip po ulit pumunta ng Quiapo at nakiusap ako sa mahal na Pong Jesus Nazareno. Hindi to alam ng ate ko, pero ang totoo talaga, nakiusap ako na sana matanggap na si ate sa Singapore. And ayun nga, bigla nga siyang natanggap nung same company rin. So lumalabas na parang sa sobrang gusto siya ng kumpanya, binalikan siya para ginawa ng paraan ng company yung mga issues, yung mga una naging problema para lang ma-hire siya. Siyempre, tuwa ako noon. Sa sobrang tuwa ako noon, bumalik ulit ako ng Quiapo hanggang naging weekly na siya na pamamanata. So weekly ako nandun, papasalamat since college to. At ngayon, 12 taon na yung nakalipas. Kung tama yung bilang ko, mga 12 to 13 years na ang makakalipas. Simula nung naging deboto ko ng mahal na Pong Jesus Nazareno. So, yun po. Marami pa po akong kwento. Pero sa ngayon, tatapusin muna natin yung kwento para ano pa lang naman po ito, unang episode pa lang nitong gagawin kong series ng mga kwentong Nazareno. So sana po suportahan nyo yung mga susunod na episodes kung nais nyo po magbahagi din ng inyong sariling kwentong Nazareno. Sa pagkakalam ko, marami rin mga deboto ang gustong for sure yan, gusto rin mag-share ng mga kanya-kanya nilang kwento. Pwede po kayo mag-email sa akin. Babasahin ko po dito para mabahagi din natin sa ibang deboto. Send nyo lamang sa kwentongNazareno@outlook.com. So wag po kayong mahiya kasi napakasarap po sa pakiramdam kapag yung mga kwento nyo ay nakakatulong sa iba dahil nai-inspire at motivate sila. Higit sa lahat, posible kasi na yung kwento mo ay makasalba ng buhay ng iba. Pwede pong mangyari yun. So baka sakali yung kwento mo pala yung hinihintay na marinig ng mga taong nawalan na ng pag-asa, yung ayaw na mabuhay. Baka yung kwento mo yung talagang kailangan nila marinig. Tulungan natin sila sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Lord, sa mahal na Senyor, mahal na Poong Jesus Nazareno. Pwede din naman kung meron po kayong kilala na tingin nyo nangangailangan makapakinig ng mga kwentong ito, maaari nyo pong i-share yung video na to. Baka po mga tulong sa kanila. Lalong-lalo na po yung mga kaibigan natin na nalulugmok at nawawala na ng pag-asa. Yun, sila po. I-share po natin sa kanila yung mga gantong klaseng kwento. Baka mabuhayan po sila. Muli, maraming salamat po. Huwag po niyong kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe po. Mahal na Pong Jesus Nazareno, habang buhay akong magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.